Inabot ni Theo kay Sejen ang bagong item na dinala niya. Tiwala sa hatol ng orange na pusa, ipinasa ni Sejen ito kay Eileen upang maipa-appraise. Natuklasan niyang isa na naman itong named weapon. Binasa ni Sejen ang impormasyon tungkol sa bagong sandata na tinatawag na Great Warrior Wukong's Throwing Hatchet. Ito ay ginawa ng dakilang dwarf na mandirigmang si Wukong mismo mula sa tribong Red Rock. Ang hatchet ay mahusay na balanse at dinisenyo upang mabisang maihagis sa target at may malakas na kapangyarihan at mahabang saklaw. Bukod pa rito, ang talim ay pinapahira ng mithril, isang napakatigas na metal sa mga pantasyang mundo, kaya't matagal itong nananatiling matalim. May mga limitasyon sa paggamit ng A-grade hatchet, maaari lamang itong gamitin ng isang taong nasa level 20 pataas at may lakas at mana na hindi bababa sa 15. Ang sandata ay may mga kasanayan tulad ng wood splitting, level 1, na nagpapadali sa pagputol ng kahoy kapag tama ang anggulo ng pagtama. Mayroon ding kasanayang retrieve na nagpapahintulot sa gumagamit na utusan ng hatchet na bumalik sa kanya sa loob ng 10 segundo kung ito ay inihagis sa loob ng 300 metro na radius. Masayang binasa ni Sejen ang mga detalye ng sandata at iniisip kung paano magagamit ang mga kasanayan nito. Bigla niyang napansin ang isang itim na kuneho na nahaharap sa problema habang kinapitin ito ng isang higanteng corrupted ant. Nagpanik si Sejen at agad na ginamit ang hatchet para iligtas ang kanyang kaibigang kuneho, hindi na iniisip ang tungkol sa mga kasanayan nito. Inihagis niya ang hatchet ng buong lakas, at patuloy itong lumipad hanggang sa wakas ay tumama ito sa puno ng halimaw, ilang pulgada lang mula sa kaliwa ng target, na kung nagkamali pa siya, baka isa na lamang ang kuneho sa settlement. Tumama ng perpekto ang pag-atake ni Sejen sa puno ng halimaw, at dahil sa lakas ng paghagis, ang pinsalang dulot ng hatchet ay tumaas ng 1.5 beses. Nakagawa rin siya ng critical hit sa pamamagitan ng pagtama sa tamang anggulo ng kahoy, at nag-activate ang kasanayang wood splitting. Dahil dito, nahati ang puno ng halimaw sa gitna, na ikinagulat ng itim na kuneho na ligtas na bumagsak sa lupa. Pati si Mama Bear ay nakita ang atake ni Sejen at hindi maiwasang tumitig sa kanya, halos nakalimutan na ang labanan sa ibang mga halimaw dahil sa pagtataka kung paano nagawa ni Sejen na hatiin ang isang halimaw sa isang hampas lamang. Masaya si Kuan sa narinig at sinabi kay Sejen na napakahusay niya. Buong tiwala niyang sinabi na ang kanyang ama ay hindi na isang mahina na tumatakbo lamang habang naghahanda para sa isa pang laban-laban sa mga puno ng halimaw. Pinadali ni Kuan ang paglaban sa mga halimaw, habang ipinagmamalaki na ang kanyang ama ay hindi na mahina at kaya na ngayong ipagtanggol ang sarili sa labanan. Na-promote si Sejen mula sa pagiging walang silbing mahina hanggang sa pagiging may silbing mahina. LOL! Ngunit masyadong abala si Sejen sa paghanga sa kapangyarihan ng kanyang bagong sandata para pansinin ang nakakatawang papuri. Sinabi niya na ang kapangyarihang ito ay inaasahan mula sa isang named weapon dahil nagawa nitong hatiin ang malaking sanga ng halimaw na parang wala lang. Dahil natalo niya ang malaking sanga ng halimaw, nakakuha siya ng 500 EXP. Bigla niyang kinuha si Theo at pinuri siya, tinawag siyang maganda habang pinupuno ito ng halik na ikinairita ng orange na pusa. Tinanong ni Theo si Sejen kung ano ang ginagawa niya at sinabi niyang hindi siya mahina. Sinabi niyang nasa labanan sila ngayon. Ngunit bago pa man siya matapos, isang malaking puno ng halimaw ang sumalakay kay Sejen mula sa likuran at napagtanto niyang tama si Theo. Nagpanik si Sejen saglit ngunit naisipan niyang gamitin ang retrieve na kasanayan habang bumabagsak siya. Bumagsak ang bagong puno ng halimaw at sa trajectory ng pagbalik ng hatchet sa kamay ni Sejen at nahati ito sa gitna ng walang kahirap-hirap. Natutuwa si Sejen na makita ito at si Theo ay napatingin sa kanya ng may kasiyahan. Sobrang tiwala si Sejen at sinabi sa mga puno ng halimaw na lahat sila ay mamamatay ngayon. Idineklara niya na hindi siya mahina, ngunit idineklara rin niya na ipapakita niya ng maayos ang kapangyarihan ng Tower Farmer mula ngayon. Tumayo siya ng matatag kahit na napapalibutan na siya ng mga malaking sanga ng halimaw, at sinabi ni Theo na susuportahan siya nito. Sumagot si Sejen ng, "Tara na." At sabay nilang sinalakay ang mga kalaban, determinado silang talunin ang lahat ng ito. Hindi nagtagal, natapos ang laban at naipon ang mga patay na puno ng halimaw sa isang gilid. Ang mga itim na Minotaur ay nagdala ng mga piraso ng kahoy mula sa buong labanan patungo sa Bonten, habang ang ilan sa kanila ay tinutulungan itong hatiin sa mas maliliit na piraso. Ang isa sa kanila ay nagsusuklay pa ng maliliit na sanga malapit sa yungib. Sumilip siya sa loob ng yungib at sinabi kay Sejen na halos tapos na sila sa paglilinis sa labas. Sinabi ng Minotaur na kapag tapos na sila, babalik siya sa pag-aararo ng mga bukirin.
Habang naglalabas si Sejen sa tabi ng lawa matapos ang isang mahusay na workout, sinabi niya sa itim na minotaur na maghinay-hinay lamang ito. Naupo siya sa isang bato, humihinga ng malalim at nagrereklamo tungkol sa kanyang katawan. Pinalo niya ang kanyang tuhod gamit ang kanyang sombrerong dayami, sinasabing ang buong katawan niya ay masakit matapos makipaglaban buong gabi. Ngayon na ang oras upang suriin ang mga resulta ng lahat ng aksyon. Binuksan ni Sejen ang kanyang status window, at sa kanyang pagkagulat, umabot na siya sa level 25. Masayang tiningnan niya ang kanyang mga pinalakas na stats, ngunit nagtaka siya kung bakit isa sa kanyang mga talento ay tinawag na easygoing criminal. Bagaman nalulugod si Sejen sa pagtaas ng kanyang mga stats, sinabi niya na hindi niya naisip na siya, ang easygoing criminal, ay magkakaroon ng ganitong kamangha-manghang status window. Sinabi niya na siya ay nagiging matagumpay at ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili. Gusto pa raw niyang halikan ang sarili, ngunit bago pa siya matapos magsalita, lumitaw ang mensahe ni Eileen na nagsasabing, "Ako rin." Natakot si Sejen sa kanyang mensahe na hindi niya mabasa ng maayos, kaya nang bumaling siya pabalik upang tanungin siya kung ano ang sinabi niya, ang mensahe ay naging isang impormasyon window na parang nagkaroon ng panic attack. Tinanong ni Sejen kung ano ang problema. Sumagot si Eileen na wala naman at nagkaroon lang ng error sa system window, ngunit hindi talaga naniniwala si Sejen. Samantala, abala ang lahat sa kanilang trabaho. Dinidiligan ng mga kuneho ang mga cherry tomato plants habang naglalakad si Theo. Pumunta siya upang batiin si Flame na kanyang narinig mula kay Sejen. Ngunit nang sinubukan ni Theo na haplasan siya, tumagos lang ang kanyang kamay sa katawan ni Flame dahil isa lamang itong ilusyon na nilikha gamit ang mahika. Lubos na nabighani si Theo na hindi niya ito mahawakan, kaya't patuloy niyang iniintriga si Flame na nauwi sa pagkairita ni Flame. Gumanti si Flame sa pamamagitan ng pagpapakawala ng fireball kay Theo, na mabilis namang umatras sa gulat. Nabilib si Theo na isang halaman lang ang nagpapakawala ng apoy sa kanya, ngunit galit na galit si Flame. Humingi ng paumanhin si Theo kay Flame at nangako na hindi na siya magpapakabiro dito. Gayunpaman, hindi ibig sabihin nito na titigil siya sa pagiging optimistiko. Tinanong ni Theo si Flame kung maaari niyang iiho ang isda para sa kanya dahil gusto niyang kumain ng inihaw na isda, ngunit abala si Sejen upang gawin ito para sa kanya. Sinabi ni Flame na madali lang iyon at agad na nagpakawala ng compact firebeam sa isda ni Theo. Sa isang iglap, lutong-luto na ang isda at labis na humanga si Theo. Habang kinakain niya ang isda, sinabi niya na talagang masarap at nakakapanibago ito, kaya naman tuwang-tuwa si Flame sa narinig. Biglang dumating si Sejen at sinabi sa orange na pusa na huwag masyadong asarin si Flame. Sumagot si Theo na hindi niya ito inaasar, at ipinaluto pa nga niya kay Flame ang isda. Nagulat si Sejen sa narinig at sinabi kay Flame na proud siya sa kanya. Labis na natuwa si Flame, ngunit sinubukan niyang maging mapagkumbaba at sinabing wala iyon. Biglang nakatanggap si Sejen ng mensahe mula sa sistema na tapos na ang cooldown time para sa kanyang Straw Hat Skill Growth Promoter. Napaisip si Sejen na sakto ang timing at tinanong si Flame kung maaari niyang gamitin ang Growth Promoter skill sa kanya. Tinanong ni Flame kung talagang gagamitin ni Sejen ang napakahalagang kasanayang iyon sa kanya. Sumagot si Sejen na iyon ang tamang desisyon. Sinabi niya na masyado pang maliit si Flame ngayon at gusto niyang lumaki ito ng maayos at maging isang malusog na puno. Yumuko si Flame bilang pagtanggap. Nakita ni Sejen na napakagalang at cute ni Flame. Nagdesisyon si Sejen na maliit na bahagi lang ng Growth Promoter skill ang gagamitin niya kay Flame. Ngunit sa kanyang pagkabigla, sinabi ng sistema na napakalaki ng growth potential ng apple tree at ang lakas ng 10 pananim ay gagamitin dito. Nagulat si Sejen nang malaman na ang buong kasanayan ay gagamitin lang kay Flame, ngunit huli na para bawiin ito. Bigla niyang naramdaman na lahat ng kanyang mana ay hinihigop patungo sa punla ng mansanas. Ngunit kahit ganoon, kunti lang ang nilaki ng punong mansanas. Tuwang-tuwa si Flame at sinabi niya kay Sejen na puno ng enerhiya ang kanyang katawan, ngunit biglang nahilo si Sejen dahil sa pagkawala ng mana, na labis na ikinagulat nina Flame at Theo. Tinanong siya ni Theo kung anong nangyari, at pagkatapos ay nagtanong si Flame nang may kaba kung nanghina siya dahil sa paggamit ng sobrang lakas para sa kanya. Para hindi mag-alala si Flame, sinabi ni Sejen na hindi iyon dahil sa kanya. Ipinaliwanag niya na pagod lang siya matapos labanan ang mga halimaw kanina. Sinabi niya na okay lang siya, pero medyo nahihilo lang. Sinabi ni Flame na tatanggalin niya ang pagod ni Sejen, at nalito si Sejen sa kung anong gagawin ni Flame. Ipinagsama ni Flame ang kanyang mga kamay at nagsimulang maglabas ng kanyang kapangyarihan. Isang puting apoy ang lumabas mula sa puno ng mansanas patungo sa nagulat na si Sejen, na sinusubukang intindihin kung ano ang nangyayari.
Nang matakpan siya ng apoy, bigla siyang nakaramdam ng mas mabuting pakiramdam at gamaan ang kanyang katawan. Tinanong niya kung dahil ba ito sa puting apoy na iyon, at nagpanik si Theo nang makita si Sejen na nasusunog. Binasa ni Sejen ang detalye gamit ang information window at nalaman na natatakpan siya ng flame of purification na nag-aalis ng lahat ng impurities sa katawan. Sinabi niya na tinanggal ng apoy ang lahat ng impurities sa katawan sa loob ng 3 oras at pinabuti ang kondisyon ng katawan. Namangha si Sejen na may ganitong kapangyarihan si Flame, at masaya si Flame na natulungan niya ang kanyang master. Tinanong siya ni Sejen kung mayroon pa siyang ibang abilidad, at sinabi ni Flame na mayroon pa. Sinabi niya na bukod sa Flame of Purification, mayroon din siyang Flame of Friendship. Naging curious si Sejen dito, at sinabi ni Flame na ang Flame of Friendship ay nagbibigay daan sa isang tao na kontrolin ang apoy pansamantala o palakasin ang kapangyarihan ng apoy. Napanganga si Sejen sa narinig, at tinanong niya si Flame kung paano niya ito matutulungan. Bigla siyang nagsimulang mag-isip kung paano niya magagamit ang apoy laban sa mga Ents sa susunod nilang pag-atake. Biglang yamakap si Theo sa kanya, hinihingi ang kanyang atensyon dahil may mahalaga siyang kwento na nais sabihin kay Sejen. Sinabi niya kay Sejen na nalaman ni Hantijen, isang tao, na hindi siya nasa ika-40 palapag. Medyo nagulat si Sejen sa narinig, at isang sandali bago siya tuluyang nakapag-react. Natarante siya at hiniling kay Theo na ulitin ang sinabi dahil maaaring magkaproblema siya ngayon. At dyan nagtatapos ang video na ito.